Hi guys, it's me, it's AC, and welcome na naman sa AC versus the World! Intro pa lang yun taray may boses na, akala mo talaga TNT siya Pero eto na nga, sorry kasi wala akong episode last week. Sensya na, busy talaga. Actually, busy rin this week pero thankfully tayo nakapagsingit dahil nga parang ako, kating-kati din akong pag-usapan yung mga nangyayari ngayong mga kaletsehan. So, teka. Lagyan natin ng konteksto. So, ngayon, 3:26 ng hapon, May 14, Thursday, taong 2026, sa mga nagaganap ngayon, impeachment trial na ipasa na yung mga files sa Senado. So, ang Senado ngayon ay isang impeachment court. That's number 1. Number 2, nagkaroon ng theatrics kahapon, kagabi sa Senado. Nagkaroon ng gunshots na hindi alam kung sino ang nagbigay ng gunshots. Number 3, may bigla daw nagdidrill sa Senado doon sa elevator gamit ang baba ni Amy Marcos. So obviously, ang dami nagaganap sa Philippine politics. At nagre-reflect ito sa buhay ng mga Pilipino. Kung wala kang pake, pues, gago ka. Sobrang dami at sobrang lala ng mga theatrics na mga nagaganap ngayon sa Senado, sa politika. Sa politika in general, hindi lang sa Senado. And itong topic na ito, gusto ko talaga siyang pag-usapan. Pero I just know na may alam ako tungkol sa politika, pero for sure, hindi ko alam ang lahat. At saka ito yung mga tipo ng topic na kailangan may kahuntahan tayo. And itong guest natin for today, I just know na siya yung tamang tao para dito sa topic na ito. And I'm just really glad na makapagbigay ng platform sa mga taong katulad nito. Isa siya sa mga nakikipaglaban para sa tama, para sa bayan, para sa kung ano yung mga nagaganap ngayon at hindi natatakot na bumoses sa mga bagay na kailangan dapat busesan natin. Ay naku, wag na natin pahabain to dahil ang haba-haba talaga ng usapan namin. Kaya naman, this is AC versus the World presents AC versus Banana! Good morning, Gabe Pineda. Good morning. Hello, welcome sa AC versus the World. Kumusta? Kumusta ka sa mga nangyayari recently? Hello AC at hello world. Ito okay naman. Nakakatulog pa naman ako kahit papaano at nakakagising pa rin ako ng maaga. I think the general feeling that I get from a daily basis is a mixture of anxiety more than excitement, especially with what's going on with not only our country but the world. I think yung overall trajectory ng mundo natin, pati yan ng bansa natin, it's very alarming to say the least, and it's very hard to find any semblance of hope. But we try. Totoo, no? Kasi Ayan. again, although sobrang wishful thinking naman, talagang dumiretso na tayo dun sa medyo topic later, no? Sabi ko nga, I love Diba? how we... Doon na tayo. Doon na Pero, tayo agad. yeah, totoo nga na parang naghahanap ako ng mga taong pwede kong makausap about this. Yung jowa ko, kinakausap ko about this. Kasi ako, siguro, ang pinanggagalingan ko at the moment is yung wishful thinking na, okay, sige, for the second time, na impeach si Sara Duterte sa House Yes. level. Pero kasi, alam mo yung wishful thinking na ma-impeach talaga siya. Pero again, sa theatrics na nagaganap ngayon, ano yung possibility talaga na umakyat siya sa next level by ESPA? Exactly. Kasi parang, well, gusto ko mag-sidetrack ng konti. Parang when you say, we're doing this out of the hope of wanting it to go to the next level, parang, some people kasi are driven by rage. Some people are driven by anger. Ako kasi I'm driven by hope. If we're not doing this for the hope of it all, then why are we doing it Exactly. still? Diba? Parang para sa akin, napakasayang na binubuhos natin yung resources natin, yung emotions natin, yung kaalaman natin sa mga ganitong usapin. Tapos we're only doing it dahil galit tayo. And trust me, I've spent so much time being angry.
And minsan, nandun pa din ako. Minsan, nababalik ako dun sa mga time na nagagalit pa din ako. Pumapatol pa din ako. Pero, in the grand scheme of things, ako lagi ko nire-remind sa sarili ko, no matter how bleak and how hopeless the theatrics may show us, sana wag kong ma-lose sight yung hope. It's so, sa lahat ng mga bagay ngayon actually, since 2016, ang dali-daling magalit Ang dali-daling magalit kasi nga parang, Oh my again, God. parang narinig ko to sa isang journalist na parang na-destroy talaga yung moral sheet of compass natin. Oh my God. Bilang isang bansa. That's so true. That's so true. Hindi lang ang political landscape ang nasira since 2016. The very moral compass of what makes Filipinos Filipinos. Yun yung nasira sa atin. Nasira yung pakikipagkapwa-tao natin. Nasira yung Exactly. pagpapakatao natin. Things that were not deemed funny are Naging now fun. funny. Mhm. Things that were deemed as bad are now okay and acceptable. Yung dati expected sa isang politiko na dapat may delikadesa ka, dapat you speak with professional. Ngayon wala. Wala na Wala. at all. So, If it's highly rewarded if tactless ka, if mayabang ka, if palaban ka kuno, yun yung nare-reward ngayon sa political system natin na kapag palamura ka, kapag nagbabanta ka ng buhay, that's seen as, wow, you're so brave. oo, That's- totoong tao ka. Ay, grabe. It's just so overwhelming to see how we've shifted as a country towards, alam mo yun, yung what we have now. And minsan, I stop and think, parang, this is common sense. Like, Exactly. this is common sense. This is bad. This is hard stop. Bad. Masama to. Why are people, bakit nagiging debatable ang masama? Mhm. Di ba, paano tayo napunta dun sa point na nagiging debatable na, na masamang pumatay? Correct. Alam mo yun, parang, oh my God. Anyway, sorry. I digress. Yun nga, ang ilit agad parang wala pa tayong 5 minutes. Actually, pa 5 minutes Suntok pa lang tayo. Nakita ko yung mga videos mo before. Tapos sabi ko, shit, totoo ba? Na parang sa lahat ng mga videos niya, puro politics talaga. Tapos, sabi ko talaga, 24/7 ba talaga yung iniisip yung politics? Yeah, Na parang, pero saan ka nang gagaling sa politika, sa buhay mo? Like, sa ano bang kinalakihan mo? Anong hugot mo sa politics mo in life? Akin, dalawang bagay, I think. Ang anchoring belief, anchoring things para sa akin, dalawang bagay. Isa, dahil lumaki ako kasama ang isang single parent na nanay. Happy Mother's Day po, Happy recently. Mother's Day po. Ayan, Happy Mother's Day. Ayan. Araw ng mga ina. Tapos ngayon, inang mga to. Anyway, isa yon sa pinaguhugutan ko na nakita ko ang... I wouldn't say that I am a political content creator. I think social issues is still my bread and butter when it comes to TikTok. And people still wait for... I guess I've come to a point, and I mean this with all modesty, I've come to a point where people wait for my opinion. And minsan nagugulat ako kapag ganun. When it Correct. comes to social issues. So, kumbaga parang ang hierarchy ng pinag-uusapan ko is social issues and then politics. But then again, those two are intersectional. Pareho yan. Magkabalikatan yan. Una, ang nanay ko, lumaki ako sa pamilya kung saan matriarchal. Ang leader namin ay isang babae. Love it. So parang ang gandang anchoring point nun para sa akin bilang lalaki din na lumalaki sa isang sistema kung saan mas rewarded ang pagiging misogynistic, mas rewarded ang pagiging sexist. So, that translated so heavily ngayon naman na pangalawa, tatay na ako. So, malaking bagay yun, yun yung pinanggagalingan ko sa politika. I think at some point in my life, alam kong magiging parent ako someday. And lagi ko sinasabi to sa mga talks ko, AC. Sinasabi ko, hindi ako naniniwala dun sa kasabihan na kabataan ng pag-asa ng bayan. Not because it's bad, but I think because it's incomplete. Kapag sinabi nating kabataan ng pag-asa ng bayan, kailan? 'Di ba? Kasi I think that's such a passive thought na while we grow older, we keep passing the responsibility to the younger people and we forget that we should be Ganda nun. the better adults. That's the thing. Hindi natin kailangan pinapasa
yung responsibilidad sa kabataan para maging silang pagbabago ng bansa natin or ng mundo natin. When in fact, tayo mismo ngayon, kahit let's say you're 18, you're 19, 20, and 30, we should be the better adults. Kasi ang hirap that the youth are always scrambling to fix what the adults have broken, have destroyed. We are always at the tail end of trying to fix a system na minsan it seems very unfixable. Correct. Kasi nga, the damage that was done by the adults of yesterday is so irreparable. Correct. Alam mo yun? And there's this nagging narrative that my oppositions would always tell me na, Gabe, masyado ka kasing idealistic. Masyado kang idealistic. And I would beg to disagree na idealistic people are delusional. Idealistic people are one of the most realistic people you'll ever meet. However, pagod na ako sa reality natin. Mismo. Yun eh. Ito yung problema sa maraming tao. When you call people idealistic, you can just simply say you don't wanna do anything. Mas tatanggapin ko yun eh. Mas okay sa akin yun eh. Kaysa yung sabihin mo sa akin na idealistic ako and then you try to trump what I'm doing for the betterment of my country and my daughter and my wife and the people that I love. Eh what if tulungan mo ko? Mismo. Diba? What if we collectively all did the same thing? What if we collectively voted for the right people? What if we collectively spoke up when there is bad things going on by our leaders? Diba? Bad things being done by our leaders. Yun na. Tinapos mo na yung ano. Okay na, uwi na ako. Bye! Okay. Bye-bye, guys! Ingrained na sa atin, sa history class, yung kabataan, ng pag-asa, ng bayan, at tapos, I mean, nagiging tanong siya sa mga beauty pageants, Yeah. na parang taken out of context na siya sa lahat Totoo. ng bagay. And adults become lazy. Nagiging lazy yung adults. And again, yung irreparable damage na tayo naman ang gumawa, yung mga generations before us ang gumawa. Wala na, ayun, himlay na sila. Exactly. Hindi ba? Parang namatay yung pagiging idealistic. Nakakatawa nga kasi parang habang tumatanda yung mga tao, parang mas nagkakaroon sila ng calling to destroy the world. Alam mo yun? We see Trump Totoo, now. yung rage talaga, no? Alam mo yun, we see Trump now putting the world into oblivion. Alam mo yun, ang taas ng bilihin dahil masasabi ko talaga na dahil sa US ang problema, dahil kay Trump ang problema kung bakit 90 pesos ang gas ngayon, bakit ang taas ng inflation rate, all because of one man. Domino effect talaga siya. Totoo, Tapos naalala ko totoo. before, parang 2018 elections ba yun ng US? Nung first na panalo ni Trump, ang daming tweets na 16. parang 2016. Yes, Diyos ko, 2016. galing yata talaga sa demonyo yung taon na yan. Diyos ko, kasi yan Grabe. din yung taon na nanalo si Duterte, no? Alam mo ba yung theory, AC, na ang Philippines ay ang patient zero? Ng parang para tayong training Yes. grounds or para tayong catalyst. Totoo. Kasi kung titignan mo, lahat na nangyayari sa kanila ngayon, alam mo yun, nakakatawa kasi minsan na lang tayo mauna sa US sa katangahan pa. Mismo. Diba? Parang, ayun. Pero totoo, eto, feeling ko naman, ikaw, you're super strong about your opinions, you're very Yes. firm, you listen. Pero ako naman, yung POV ko, ng kung saan ako nanggagaling sa politika, sobrang same sa'yo ha, because also, lumaki ako sa lola ko, single mother na OFW, so parang yun pala, naniniwala talaga ako na doon palang lahat ay political. Yes. 'Di ba? Hindi mo choice na mabuhay sa mundo tapos ito yung kalagyan mo, hindi ba? Pero parang feeling ko mas naging stronger siya nung college. Na parang lahat naman yata talaga tayo, may face tayo nung college na parang Mapusok talaga. mapusok, aware, nagiging aware tayo sa lahat, na parang Yeah. akala natin na Disney princess at Disney prince tayo nung lumalaki tayo. Pero Yeah. nung nag-commute na, Yes. nung nakakita na tayo ng mga Noon na-late ka na tsaka bumaho ka na sa commute. 'di ba? Oo. Oo, nang hindi ka na naka-school service. So, para ako aminado naman ako na parang may pagka-sheltered ako na Yeah. na laki ako sa private school, pero kasi laking TV talaga ako. So, parang matik talaga na alas 6. Naka-tune in na sa TV Patrol ang TV ng lola ko. So, parang hindi siya nawala sa akin, although nakatira ako sa isang subdivision, ganyan. Yeah. Pero I think
naging sobrang political ako nung college ako. Tapos, alam mo yung naging normal tong nangyayari talaga. So, parang feeling ko valid talaga sa mga nanonood dito na baka sabihin ninyo na parang, ay, baka nakalimutan ko na yung bansa ko. Pero kasi, sobrang valid nung after college, kinailangan mo magtrabaho. So, parang nawala yung aspirations mo kasi nasa survival mode ka. Kasi Yes. nga, sobrang busy mo na. And that's the case for millions of Filipinos, AC. I think yan ang balancing factor ko sa passion ko with social issues and politics. That I have to still blend humanity with it. Na everything is theoretical not unless na-experience mo din, di ba? Dahil, again nga, sabi mo nga, pagkatapos mo sa college, bigla sasabak ka na sa mundo. You Diba? have to pay the bills, kailangan mo na mag-contribute, kailangan mong magbayad ng buwis mo, kailangan mo na mag-budget. Na all of these things, when you factor in what's going on sa political climate, parang ang hirap ng magbigay ng oras sa politika. Kasi nga, Mismo. sinusubukan mo mag-survive. And isipin mo, itong mga bagay na ganito, relatively mas privileged pa din tayo than millions of Filipinos. Kasi sila talagang isang kahig, isang tuka, below minimum wage yung kinikita. Tapos hindi nila alam saan sila kukuha ng hindi sila pwedeng magkasakit. Isipin mo yun. Mismo. So, I guess, along with my anchoring beliefs, yun naman yung balancing factor sa akin na kahit galit ako sa sistema, dun nababalik yung pagmamahal ko na itong mga to, kahit medyo tatanga-tanga sila minsan, kahit may pagkaano sila, alam mo, ang hirap nito kasi minsan, I am so tempted to be so angry at the wrong things, at the wrong people. Hindi naman nila nabibigyan ng oras ito kasi hindi naman tayo para-pareho ng estado sa buhay. 'Di ba? So, Totoo. kung ano man yung immediate relief para sa kanila, kung meron man politikong pumunta sa barangay nila para magbigay ng kung ano-ano, Tatanggapin. Oo. maiintindihan mo kung bakit dun sila napapamahal. Parang naglagay ka lang ng sarili mo sa shoes ng iba, hindi ba? Parang I guess yun yung nakakalimutan natin kapag ka medyo na busy na talaga tayo. Pero again, sana yun yung gawin at times, hindi ba? Parang mag-reality check, hindi ba? Parang utang mo talaga yung Totoo. sa bansa mo. Kailangan mo siyang gawin. Totoo, kasi to even talk about politics, in my opinion, is dalawa yan double-edged sword yan. For you to be apolitical is a privilege. For you to talk about politics is also a privilege. Correct. Kasi not every person have the time to talk about politics kasi Correct. they are busy surviving. Bilang nagpunta tayo dun sa ano yung hugot mo sa pagiging sa politics mo sa buhay. Ikaw ba, ano yung unang moment of awareness mo? Would you remember? I have talked about this multiple times. Duterte was my first president. And I think every single person had a Duterte face. I think even activists had a Duterte face. Parang lahat naman yata. Pati nga si Vice Ganda meron. Para sa akin, what matters is when you're presented new information, can you change your mind? That's the thing. And luckily for me, I did. I think it was around my political awakening moment was Kian De Los Santos' death. At saka nung 3 to 6 months tas walang nangyari. Yun. Kasi I have to take your word for it. If you're a politician and you say something very bold and very brave, I am gonna take your word for it. So nung mga bandang 5th month na, wala pa rin nangyayari. Parang, what the fuck is going on? Ano nangyayari dito? And then 2018 when Kian was killed, 2019 SEA Games nung nagka 50 million cauldron si Correct, Alan correct. Peter Cayetano. Those are the awakening moments for me. Doon ako na encourage mag-look into how deep the roots of corruption is. Kasi as a kid, you have a general understanding or scope of what corruption is. Pilipinas, corrupt yan. Pero you never truly understand just how corrupt a country is unless it hits close to home. Alam mo yun? Nung namatay si Kian, ang unang pumasok sa isip ko, shit, that could have been me. Correct. I think second year, third year na ata ako nun. Patpatin ako nun, AC. Super patpatin ko, ang payat ko, tapos mukha akong stick na naglalakad. So, ako yung pagkakamalan mo talagang addict. 'Di ba? Pag nakita mo ako sa daan. Sobrang takot ako nun that time nung nalaman kong namatay si Kian. Pinatay si Kian. Tapos I was like, this is not right. Kasi if I am compelled to follow, if I am compelled to obey just because I am afraid, then it's not order. It's authoritarianism. 'Di ba?
Kasi, is a country really safe if it's only ran by fear? Ligtas ba talaga ang isang bansang takot? Kasi yes, you can be, ito yung mga bagay na na-figure out ko early on na it's political branding, na it's us or no one else. Parang kung hindi kami ang nakaupo, hindi ligtas ang Pilipinas. O tignan nyo ngayon, ganito, ganyan. O nung Duterte, ganito, ganyan. That's not it. The goal of a good leader is to institutionalize policies that would ensure na tatagal yung mga polisiyang ginagawa nila. And that's not the case with the Dutertes. Obviously, they are power hungry. Obviously, they are very corrupt. So parang ngayon, parang ang agam-agam ko, ang sakit lang na it's taking so much work to try and undo what the Duterte family has done. Parang ang tawag namin dito is de-Dutertification. Yun yung kailangan ng bansa natin. Not just in politics, but like sa mindset in general. Sa utak siya, no? Sa utak siya eh. And this is dangerous and alarming considering that they've only been in national politics for what? 8 years? Nakaka-alarm. Ewan ko kung nakikita mo yung mga posts nung, okay, 2028. Okay, tapos next si Paolo Duterte o kung sino man si Baste Oh, Duterte. God. Tapos susunod si Kitty Duterte. Tapos, hierarchy This ba is- ito? Reyna-reynahan This tayo is crazy dito? kasi lalo na, this was on full display last month. Was it this month or last month? Nung may mga namatay na aktivista ulit sa Encuentro. Tapos parang gumawa nga ako ng video following your line of logic na sige sabihin na nating NPA tong mga to. Sabihin na nating rebelde nga sila. Sundan natin yung logic mo. Pero ikaw bilang tao, nasaan yung humanity mo? Kasi yun yung pinatay ng mga Duterte more than the thousands of Filipinos. Pinatay nila ang humanity ng tao, ng mga Pilipino. That we've become so desensitized with violence and pagiging crass Correct. with how we speak. Na ngayon okay na lang yung nagmumurangis ang politiko kasi it's seen as, totoong tao siya, hindi siya plastic, hindi siya, alam mo yun? Yung nagla-love react sa mga namatay, na kung sino man. That's crazy. Diba? That's so insane. Like, tatawagin mo ang corned beef ang isang anak to ng someone. Exactly. This is someone's daughter. Tao ito, hindi lang ito bilang, ha? These are not just statistics or numbers. These are real people. And it sucks that you have to drill this into people's heads kasi they wouldn't even care or bat an eye unless it happens to them. And I think that's a problem with a lot of Filipinos, both parties to Asia, like from the left and from the right and from the center. A lot of people don't care until it happens to them. Correct. Na minsan, even sa mga aktivista side, nakakalimutan din nila magpakatao dahil nga meron silang kapasidad to be activists, to talk about certain things dahil nga minsan nalulose in translation yung pinaglalaban natin eh. Correct. Tapos napupunta dun sa punto, ako, myself included, hindi ako saint in all of this. I am guilty of all this as well. Na minsan nakakalimutan ko yung mga kinakalaban at inaaway ko, kasama din sila sa pinaglalaban ko. Mismo. And that's very important. That's very important that we should always hold ourselves accountable. Na minsan, pupunta dun sa point na nawawala yung point ng ginagawa natin. Not because we're not doing enough, but because we are not doing it for the people we claim to fight for. Correct. Nagiging na siyang, tawag ko dito, intellectual masturbation eh. Yung parang Mismo! I like to call it that way din. Kapag alam mo yung ikaw at ikaw na lang din, parang hindi ba parang nagiging ikaw din yung kalaban? I guess ito din yung pinakamalaking point and sobrang thankful ako na natutunan ko siya kay Senator Bam Aquino. yes. 'Di ba? Lalo na nung kampanya. Mismo. Lalo na nung kampanya last year talaga. Oo. Kailangan natin ng mga kakampi talaga. And again, itong mga nilalaban natin, kasama talaga sila sa laban. And I hope na ma-aware sila dun sa mga bagay na yun. Yes, actually one of the integral things na ginawa ko lately is that I've stopped calling people DDS. I've started to call them bayarang trolls. Yun yung tinawag ko sa kanila kasi believe it or not, pakonti na ng pakonti ang mga totoong DDS. Kasi they're starting to see. And these senators know that. Alam nila yon
na no matter how much of a DDS you are, kahit DDS Pro Max ka pa, kapag nakita mo yung mga ebidensya sa impeachment trial, there's no way in living hell, heaven and earth, na hindi ka mapapaisip. Kita ko tuloy yung video mo kanina, yung parang yung recap kahapon na parang natalo nung Robredo at saka Tulfo tandem, yung Sara at saka Marcoleta ba yun? Sara and Marcos. Amy Marcos na tandem. So parang, I guess, kung totoong survey man siya na yun talaga yung kalagayan ng bansa natin ngayon, that explains kung gaano kalala yung theatrics talaga na ginagawa nila ngayon. Totoo, Diba? totoo, grabe. Kung beauty queen man na, kasi pagka sabi ni Bining Pilipinas, di ba, tinatanong nila kung ano bang advocacy mo, ganyan. I guess, yung anchor mo, parang unang moment of awareness ko talaga is, sa pelikula, doon talaga ako unang, parang, may ganito palang nangyayari. Ito yung pinagdadaanan nila. Napanood ko sa sine, yung anak, Vilma Santos and Claudine Barreto. I really love how artistic you are, AC. Grabe. Thank you naman. Super alam mo, hard as shit ako when it comes to trials and tribulations sa buhay. Like, hindi mo ako mapapaiyak. But I cry so very easily sa mga beautiful na bagay. I swear, mababaw yung luha ko sa ganito. To think that someone would tell me that their political awakening moment is the arts. That's just so beautiful. I mean, Thank you so much din naman. Pero, yeah, I mean, that was 2000 or 2001. I was 6 years old. And again, coming from a family na OFW, parang wala pa namang vlogs nun. Wala pa namang YouTube nun. So, parang how would I know kung paano nabubuhay yung nanay ko sa ibang bansa? Parang, number one, okay, natatakot din sila. Dati landline lang 'di ba? Tatawag sila na parang, okay, kumusta? Syempre, sasabihin nila, okay sila. Andun yung thought na parang ang political awakening ko is, bakit sa ibang bansa, hindi naman nila kailangan mang ibang bansa? ang lungkot that a 6-year-old like you would think na, shit, bakit wala dito yung nanay ko? Bakit kailangan? Hindi ba? O bakit kailangan umalis? Di ba? Oo. Parang gano'n. Na parang, I guess, yun yung isa sa mga una. Tapos nung lumaon, Ang aga ng awakening moment medyo mo. maaga-aga siya. At saka syempre, living in a feminine household. Late bloomer ako eh. Di ba nga? Feeling ko- 2016 ka pa. Feeling ko internally, feminist talaga ako from the start. Pero politically, medyo nandun ako sa center going right. Kaya I had so many things to unlearn pagkatapos ko ng high school at college talaga. Eto, nung 2016 awakening ko, thankfully, it was early on. Kasi sobrang bilib ako dun ay, ang galing, Davao, Duterte, ang linis daw. Ang daling bumilib talaga. Ito, sobrang totoo naman. I think that Tapos- was all of us in 2016. Totoo, diba? Diba? Tapos meron kang may facade ka na medyo comedic, tao, kakatapos ng General Luna. 'Di ba? Sobrang laking factor ng Before I General forget, Luna. I talked about this in a podcast with Leland Lim. Isa sa mga pinakamalaking reason ba't nanalo si Duterte was because of that film. General Luna. 'Di ba? General Nagmumura Luna. na leader, na makes things happen. Yes. Oh my God, I can't believe that someone else thinks this too. Kasi pinag-uusapan namin to ng wife ko na nung nakita nila, oh shit, nagmumura. Matapang. They put 2 and 2 together. Boom, Rodrigo Duterte. And I guess yung General Luna kasi, aminin naman natin, may comedic relief din kasi siya sa kung paano na i-portray ni John Arcilla. John Super. Arcilla. Yeah. Congratulations. Galing talaga. Ang husay naman talaga niya doon. Pero I guess, it was one nail in the coffin. And then, ang final nail in the coffin niya for me talaga, yung guesting ni Duterte sa Gandang Gabi Vice. Yes. And I talked about this with Meme Vice. Di ko lang alam kung halata naman na nagsisi talaga siya. Obviously, she's making up for it ngayon. Talagang Yeah, she's doing her best sobra. to make up for that interview. Oo. Sobrang laking political swing noon, AC. I swear. Diba? I Final nail in the coffin talaga Dahil siya. syempre, boboto ko si Duterte that time. I was like, wow, I'm so happy that nasa Gandang Gabi Vice siya. So parang, oh, sure win na to. Diba? Parang gano'n. Tapos parang in hindsight, shit. Oh my God. Dapat hindi nangyari yon. Hindi dapat nangyari yon. Exactly. Yun nga, tuwan-tuwa tayo. Parang yun yung final nail in the coffin. Tapos meron akong classmate. Sabi ko sa kanya, boto ko si Duterte, ganyan-ganyan. Sabi ko sa kanya. And then sabi niya sa akin,
Do you know about yung Davao Death Squad? Doon na ako nag-research. Mm. Parang shit, may Maaga ganito pala palang yung sa'yo, no? issues. Maaga-aga siya, thankfully. So, ang binoto ko nun, di ko alam kung lesser evil ba talaga siya, pero sumalangit na Si wako na. MDS. MDS talaga yung binoto ko nun. Same kayo ng wife ko. MDS din siya. Pero alam mo, Easy, I remember sa mga precincts nun, it was so hard to not vote for Duterte. You know why? Kasi everyone was just, in Kapampangan, Duterte tanan Duterte na tayo, Ano, no? word of mouth, no? Talagang, it was the first time in history talaga that people came together. And can you really blame them? Parang, if you're a person living in a drug-ridden community, and someone presents drugs as the main cause of the problems that we have in the Philippines, Correct. hindi mo ba naman paniniwalaan yung 3 to 6 months? Diba? Presenta niya kasi yung droga bilang yun yung Main pinaka-problema instead of it being a symptom. Simptomas ang droga ng korupsyon at ng poverty eh. Etong mga ginagawa natin na ito, hindi naman tayo parang naglalaro lang. Hindi lang dahil gusto nating magsalita. Hindi lang dahil Yeah. gusto nating makipaglaban. Hindi lang dahil gusto nating makipag-away. Kasi, for sure, meron siyang trade-offs. Meron siyang mga bagay na, may mga bagay na hindi natin magawa dahil ganito yung kung paano tayo mag-isip, magsalita. So, for sure, ikaw, bilang yan ang status quo mo, meron siya mga trade-offs, mga fears, mga takot mo rin, hindi ba? Kasi for sure, bilang tatay ka, Yes. may asawa ka, may pamilya ka, Yes. ano yung mga usual mong fears about it? Or mga trade-offs? Syempre, I think it goes without saying that my number one fear is for my life, obviously. I get death threats on a daily basis. Parang, Ano yung pinaka nakakatakot for you? Like yung medyo nauga ka ng when slide. they speak my native tongue. Kasi alam mong nandiyan, Yes. nasa Yun yung mas community mo. nakakatakot. Kapag they chat me in my native tongue. And yun dun ako medyo na Pero, ayun nga, it goes without saying na yung takot ko talaga is yung safety ko, ang pamilya ko. Pero I think from a poetic fear standpoint, sa akin naman, ang isa sa mga pinakamalaking takot ko is yung paglaki ng anak ko, pareho pa rin kami ng iniiyak. Yung parang, pag dumating yung point na pareho na kami ng edad ng anak ko, and when it's her time, she still fights for the same things. She still cries about the same things. She still talks about the same things. That's so scary for me. Not just because iniisip kong sayang yung ginawa ko, like from my point of view, but like I don't want her to go through this shit. Like Yeah. ayokong dumating dun sa point na siya din ganito. Sana pagdating ng panahon, iba na yung problema nila. And hopefully lesser na. Alam mo yun? Para sa naalala ko, ang dami kasi yung mga chika na parang nung panahon nga na, yung pagkasamang matatanda, nung panahon nga namin, mas malala pa yung mga... Oo. Hindi ba yun yung goal? Yun yung goal na eh. medyo magaan na siya for the future generations, hindi ba? Then why are we doing this at all? Parang hindi ba yung goal padaliin yung buhay ng mga bata as time goes by para mas mabuhay sila sa isang matiwasay at mapayapa at masaganang bansa, 'di ba? Parang ang pointless, ang nakakairita para sa akin na para bang dahil pinagdaanan niyo yung mahirap na yan, gusto niyo kami din pagdaanan din namin. Di ba? ang Minsan yun ang masamang ugali namang matatanda din talaga. Ang bobo nun eh. Para sa akin, parang ang sama-sama mo naman na tao para gawin mong logic yung, kami nga, nung ganito. So, gusto mo kami din. Diba? Parang, sira ulo ka ba? Ayun, yun yung sa akin eh. Isa pang trade-off, obviously, dahil content creator tayo, parang syempre, brands tend to go away Of from, course. diba? So, I have so much respect for you guys. Talaga. I have so much respect for influencers and content creators who fearlessly talk about these things. I have so much respect. Kasi, alam ko, Thank you. ngayon papunta ka na din, I mean, nasa mainstream media ka na basically. Alam mo ba, ano yung hinanakit ko sa mga artista, AC? Ano yun? Nakakatawa kasi activists get the most shit out of people. Like, they're literally risking their lives out here and sila yung hinahahariak, sila yung pinagtitripan. And then artistas say the most basic shit. Like, they say the most basic, lukewarm political take na sobrang play safe. Tapos, pupurihin sila.
Oy, wow, grabe. I mean, Natawa ako kasi may naalala ko may isang artista nag-post siya. Naka-white siya. Naka-OOTD siya na all white. Tapos yung caption niya, stand for the truth. Ano gagawin namin dyan? go, girl, like give us nothing. Like, alam mo yung, yun yung, ano ko yun yung qualms ko with our artistas na, okay, great, you're using your platform, but you could be doing so much more. Parang, bilang alagad ng sining, di ba? Alagad kayo ng sining eh. That has to have some weight. That needs to hold weight na, wear that with pride na alagad kayo ng sining. And art will and always will be political. Ngayon, sa mga influencers, content creators, and artistas alike, na takot magsalita dahil takot kayo mawalan ng endorsements, brand deals, mahiya. Don't you have enough? Don't you have enough money? Like, kailangan nyo pa ba ng more? Like, the people literally need you. The other side of that is I am so proud and thankful for brands who still choose to work with us despite our political stances. Grabe. Ang saya ko na may mga Sobrang ganung laki brands. nun. Ako, coming from my experience, it was last year. Tapos, ang laki-laki ng brand. Oo. Tapos, okay, yung usap-usap, ganyan, pitching. Tapos, sabi ko, nung nakita ko yung rate, shit, ang laki, buhay! Buhay na buhay! Buhay na buhay talaga siya. Tapos, alam mo yung para kang dinala sa tuktok ng Yeah. ng bundok. Tapos, ay, sorry, kasi medyo nag-viral yung mga posts mo recently about, I think ito yung pagkakakulong ni Duterte sa ICC last year. Tapos biglang, baka hindi muna tayo tumuloy. Alam mo yung parang, Lagapak, shit, ano? I could have earned that. Pero, naalala ko lang, ang coping mechanism ko talaga na, as in, umiyak yung isang kaibigan ko no, na parang, akala ko kasi magkasama tayo, ganyan. Yeah. Pero yung coping mechanism, sabi ko, okay lang. Kikitain mo din yan sa ibang paraan. Kikitain ko din yan. Yes. Tapos, Ay, grabe. I love you so much for that. Grabe. pangalawa, may nagtanong sa akin, nakaibigan ko din. Then and there, sabi niya, AC, kung, hindi ba, dapat, parang you have to change something. Kasi kung if it's affecting your work, baka you have to do something about it. Tapos, I didn't know how to answer. Kasi Yeah. sobrang aminin naman natin, sobrang jaded talaga tayo kapag nakita natin yung ganung kalaking pera na biglang nag-slip away sa kamay mo. Yeah. Of course, ma-hurt ka din talaga. Totoo. Pero yung boss namin sa show, siya yung sumagot for me. Sabi niya, kasi yan talaga yung boses niya. And parang yung boses is incomparable sa kung ano mang amount yan. And again, nakarinig din ako ng isang beses pa nang sinabi niya sa akin na kikitain mo rin yan. Alam mo kung sino nagsabi sa akin? Sino? Si Vice Ganda mismo. Grabe, no? Siya yung nagsabi sa akin na parang, okay, kikitain ko rin ito. And again, yung boses is priceless talaga Mas siya. much more important. Wala siyang presyo. Wala siyang presyo. Speaking of voice, AC, parang talking about brand deals, parang it also goes the other way around. Parang ako, I have lost so much money way before I earned them dahil ang dami kong mga brand deals na hinindian due to my... Hanggang email lang. Yeah, due to my social beliefs and my political beliefs. And AC, there were so many times that I almost folded. And thank God, I have my wife. Like, thank God I have my wife. Parang, kapag nakita mo yung ganong halaga, parang, magigets naman ng followers ko eh. Parang ganun. Alam mo yun? Natatay na ako eh, di ba? This could literally set me up for life and my daughter and whatnot. Pero, hindi nga yun yung point eh. Hindi yun yung point. Like, hindi ako nagmamalinis. Masisilaw at masisilaw ka dyan. Pero, what matters is, anong gagawin mo dun sa dulo kapag decision-making time na. Parang, kapag nakita mo yung pera, shit, this is so much money. I can't believe I just have to make a 1-minute video and I'm gonna earn this. And I don't have to work for months. Tapos parang, Diba? but this is not the point. Parang, my followers gave me a platform because they believe in my social stances. Tapos sisirain ko lang yung tiwala nila. Diba? Parang ganun yung sa akin eh. So, parang more than that, parang yung conscience mo din. yes, Like yung I would sarili not mo be yung able kalaban to, yeah, mo. I would not be able to live with myself pag ginawa ko yun. And thankfully, Diba? parang I am glad that
sanay ako sa meron, sanay ako sa wala. So parang wala akong need to quench a thirst for money. Hindi ako materialistic, super. I think that helps a lot. Na masaya ako kapag meron, okay lang ako kapag wala. Ikaw ba, nung lumalaki ka, ano yung una mong vision of what politics is? Like, anong senado yung kinagisnan mo? Sinong presidente yung unang naaalala mo na aware Wow. ka? Kasi ako, aware ako sa sa EDSA 1. Like, napadaan kami dun sa shrine mismo. Nakita ko na pababa si Erap, ang tinutino ng Senado, mga matatalinong tao ang nasa Senado. Ako hindi Diba? ko na naabutan yung hindi ko na naabutan Ay, yung EDSA 1. kasagsagan ng EDSA 1. EDSA 2. EDSA 2. Una sa lahat kasi taga Pampanga ako, 'di ba? Dahil hindi ko danas. Ang naabutan kong presidente was si GMA. Si GMA ang naabutan ko. Asa na? And I honestly cannot remember how it is to understand politics from a child's lens. And I remember na ang layo ng estado ng Senado noon sa Senado ngayon. Sobra. Kasi alam natin, corrupt talaga, 'di ba? May corruption talaga from the roots up and down, ganito ganyan. Pero the way senators carry themselves before and now, it's so embarrassing. Yung nasigawan ka lang, umiyak ka agad. Diyos ko. Baliw. Ay nako, gusto ko kung buhay si MDS, siguro araw-araw nagfa-file ng ethics complaint yang si ano. Kaya nga napatunayan ko din talaga na it's just antics talaga. It's just antics Totoo. to try and Theatrics. distract the people from the bigger picture, which is the impeachment. At ito pa yung nakakalungkot dyan. It's not just the impeachment, it's the committee chairmanships na nakakalungkot. Kasi the other day, farmers were supposed to have a hearing. Magsasalita dapat sila. Tapos dahil nagka-kudeta, cancel lahat yun. Akala ng mga tao, this is just about the impeachment. Hindi. Ang daming mga final reading na batas na, ayun nga, Correct. nasa final reading na, tapos bigla basyo lahat. Kadena Act ni Bam. At napakarami pang iba. MDS was the standard. Isipin mo yun. We went from Miriam Defensor Santiago to a Robin Padilla. Like, that will never make sense to me. That will Ganon never make kalala. sense to me. Hindi ko mami-make sense para sa sarili ko na galing tayo sa mga Coco Pimentel, galing tayo sa mga Miriam Defensor Santiago, to a Robin Padilla. Diba? Parang ako, ang pinaka-isa sa mga awareness ko, kasi kamukha niya yung tatay ko, nabuhay ako na ang DepEd Secretary ay si Raul Roco. Na ang ganda-ganda ng estado ng education ng mga panahon na yon. Number 1 yan. Number 2, nabuhay ako na sobrang celebrated ni Rene Cayetano na tatay ni Pia Peter. at Alan Peter. Totoo. Na kung magkakaroon ng zombie apocalypse for sure, uunahin niya yung mga anak niya. Totoo. Dahil umiikot na siya sa grave ngayon. Like, paano nangyari? Paano Na nangyari tatay yun? nila yung sobrang tinong senador. Tapos ganun yung mga anak mo. Grabe. Nagpapapasok ng fugitive sa Senado. Ito pa yung nakakabwisit dyan. Like, it's very sad that we've come to a point na super commendable ng people like Kiko Bamenchel. Where in fact, yun dapat yung standard. Bakit ang sad na celebrated yung, wow, hindi siya corrupt. Wow, nagtatrabaho siya. Wow, ganito Yeah. yun. That should not be celebrated because that's what they're paid to do. Di ba? Correct. Yun yung kailangan nilang gawin eh. So, nakakalungkot na nagiging ng praiseworthy ang pagiging not corrupt at pagtatrabaho. Kasi nga, diluted na tayo with senators na hindi nagtatrabaho at mga corrupt at kung ano-anong ginagawa sa Senado. Diyos ko po. Ay. Alam mo, gusto kong isisi din talaga ito sa mga, early 2000s. Medyo napa-throwback ako. Tapos nakita ko yung mga credits sa isang teleserye. Tangina, may Amy Marcos. Talaga ba? Maglalagay ka ng Amy, umaarte pala siya. Na parang, alalahanin natin, ito ng mga panahon na ito, it was just 20 years after EDSA 1. And Di ba na parang, di ba, ang bilis nating makalimot. yan ang Ano sakit pang- ng Pilipino. Yan ang sakit nila. Diyan ako ingit na ingit sa Korea. Kasi ang lalali lang makaalala. Isa pa ha, I will never make sense out of Marcos being president. Never kong magigets kung paano naging presidente ang anak ng isang diktador ulit.
We became an international laughingstock because of that, which makes it all the more frustrating and funny that these people are now blaming us for nakainsu ka daw kay At saka collective yun collective yung insulto na yun, hindi lang sa atin, hindi Totoo. lang sa kanila na bumoto, kundi pati sa atin Pati sa na hindi atin. naman bumoto. Kasi did we not do enough? Did we not tell you enough? I think ngayon nga na nagsisilabasan yung expose ng PGMN kay Romualdez, ganito ganyan. I think I remember spending more time telling people not to vote for Marcos than not to vote for Duterte. I remember that. Naaalala ko na mas hell-bent ako on telling people na wag niyong iboto si Junior. Huwag niyong iboto si Junior, wag niyong iboto si Junior. Tapos ngayon, sinisisi nila, kainsuka narrative. That's so funny. That is so funny. Sorry po, hindi po kami kasama dyan. Opo. Sila lang po yan. Kayo lang po yan. Okay po? So I guess, going back to our discussion earlier, na parang may sinabi ka kasi about us forgetting kung ano yung pinagdaanan natin. Totoo. Sobrang kailangan talaga Totoo. ng hard boundaries in order to learn talaga. It's very important to set those boundaries straight with your beliefs. Diba? I know there's some wiggle room to it. At saka hindi mo naman din kailangan maging uncivil with people you don't necessarily... Mag-disconnect. Hindi mo naman Oo, kailangan oo, gawin oo. yun eh. Pero, ang pinaka sometimes na nakakapanting sa tenga is when it comes to close connections. Oo, yeah. Like pag sa pamilya mo na, like ang daming usapan about this, hindi lang 2022 elections, hindi lang sa 2025 elections. Paano ba talaga tayo magko-correct ng close connections? Sobrang dali na, ganyan pala ugali mo, cut off. Noong 2022, I think that was way more rampant nung yung ganong klaseng mindset. In my opinion, I guess no, 2022, mas naging ano siya, mas naging, yung ginagawa ko para sa atin. Yeah. At least for me. Oo, parang mas naging ganon, unlike nung 2016. Na parang mas naging rabid, anger, walang moral seat of compass. Totoo. So parang sa atin, at least for us, we are trying to fix it. But then again, I think both of us were probably on different situations both in 2016 and 2022. So baka magkaiba siguro yung nakita natin. Baka nga. Kasi no 2016 I saw less of that than in 2022. Kaya ako isa naman sa mga paniniwala ko is that if we really want to win in 2028, we have to re-strategize how we deliver the message. It's a hard calling. Yes, mahirap siya. Ang hirap maging mabait. Super hirap. Kasi why does it have to be like nililigawan kita para sa'yo din naman to? Exactly. Why does it have to be kailangan namin magpakabait para ma-convince ka? 'Di ba? Bakit parang kailangan hindi ka ma-offend or else iboboto mo yung kabila? 'Di ba? Parang bakit kailangan ganon? But that's where we are now. Unfortunately. Grabe, parang napunta ako sa isang sa situation na nung 2022, si Jody Santa Maria, kinakausap yung isang matanda na nagbebenta sa isang sari-sari store na BBM Sara. Tapos ginagamit niya yung mata niyang nangungugot. Jody Santa Maria yun as in kinakausap niya na, nanay, ito po yung ito. Nagbibigay siya ng flyers, ayaw tanggapin. Si Jody Santa Maria na yun Tapos ginagamitan niya na, nanay, ito po yung plataforma, ganyan. As in, by the book, sinasabi niya kung ano yung qualifications na parang, oh my God, group effort talaga ang lahat ng ito at kailangan mong daanin sa isang intellectual na usapan. We did absolutely everything we could to try and convince them. Tapos they still voted out of spite. Yun yung masakit dun Like a lot of people voted out of spite. Despite knowing that Lenny was the better candidate. Kasi they're saying this now Alam naman namin na mas mabuti si Lenny kaso ganyan yung bunganga mo So binoto mo yung taong masama dahil nasaktan feelings mo, basically. Ganun. Correct. Dahil na-offend ka. But then again, that's the state of the political climate that we have now. And unfortunately, we were called for a higher calling to understand and to be creative. Yun siguro yun. Para yung sila sabi ng mga nanays natin, ikaw matalino, di ikaw nalang magpasensya. Di ba may mga ganun sila sinasabi? May kasabihan kami dyan sa Kapampangan paano paya mo nemo? Ikaw ba, sa close connections mo, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo na for sure, meron yan. Meron at meron talaga na
muntik mo nang i-block, in-unblock Yeah. mo, muntik mo nang i-unfriend, hindi mo in-unfriend. Paano mo babaguhin yung utak nila? Like, ikaw, anong technique mo about it? Kasi ako hindi ko na binablock. Dati talaga, okay, tapos, supporter ka niyan, ayaw ko sa'yo. Ganun ako Ako, before. tapos na ako sa blocking era ko eh. Ako, hahayaan kong silang mamblock sa akin. Pero para sa akin, the way I go about it is that I try to meet people where they are. I try to understand where they're coming from. I try to understand kung bakit sobrang dedicated dito kay Duterte, sobrang dedicated dito kay BBM. Kasi when you come from a place of trying to understand where they're coming from or meeting them where they are, it gets a lot easier to relay information from the lens of love rather than from the lens of wanting to be right. Kasi kapag ibinigay mo siya sa lente ng gusto mo maging tama, if you become offensive, the natural response of who you're talking to is to be defensive. Hawakan nila yung paniniwala nila with their dear lives. Talagang, talaga? Yan yung sinasabi mo? Lalaban sige. din. Lalaban din ako. Magiging defensive yan or worse, lalaban siya fire with fire. So, kaya nga yung 2022, some people turned it into, yung sinabi ko kanina, yung intellectual masturbation. Parang they just enjoyed hearing themselves talk. Parang na-enjoy nila, ako, nakatayo ako dito. Lalo tama sa to. Twitter. Aminin natin yan. Ito- Lalo sa Twitter. Ito yung plataforma, ito yung tama, ganito, ikaw bobo ka, ganito, ganyan. Kaya nga ako, binago ko yung languaging ko ngayon. Kung may tatawagin akong bobo, I will specify na bayarang troll yan. Hindi ko tatawagin bobong DDS, bobong ganito, bobong ganyan. Kasi that turns people off eh. Pero when, for example, may tinawag ka bobong bayaran, mapapaisip yung makakakita nun eh. Bakit niya tinawag na bayaran, di ba? Kasi, let's face it, totoo naman, bayaran yung marami dyan. So, I guess, a lot of kakampings, ako, I've long disregarded myself as a kakamping after ng 2022 election. Hindi ko na tinatawag na kakamping yung sarili ko. Pero para sa akin, yung reasoning ko dyan, kung tatawagin mo pa rin yung sarili mo bilang kakamping, tapos yung pamamaraan mo sa 2028 hindi magbabago, wag ka na lang mangampanya. Kasi we saw what we did. I think a lot of kakampings are failing to take accountability of the fact that yes, a lot of people voted against Lenny because of us as well. Nasabi mo! I mean, sobrang mahirap collective yan. din niya. Like, ako, ikaw, for sure, may mga fault din ako. May mga fault ka rin sa kung paano yung pamamaraan natin before. Delivery, Pero yes. sobrang totoo. Like, lahat tayo to, collective talaga siya. Kailangan itong maging, alam mo, one of the ways to really ensure a Robredo win in 2028 is for us to collectively, not apologize, but to collectively admit na meron tayong part na nilaro sa pagkatalo ni Aminado po Lenny. ako, sorry. Aminado Pasensya na ako rin. dyan. Ang dami kong tinawag na bobo, ang dami kong tinawag na inutil, and that was not right. Pero minsan po, I hope, ito naman ang message na ipapasa ko sa mga taong yan, I hope that you understand the frustration. At least ngayon po, nakikita nyo why we were so hell-bent on trying to convince you not to vote for this tandem. Kasi po, nakikita naman natin, di ba, ngayon. So, with that information, I personally apologize for all the people I offended, for all the people I called names. But I hope ngayon na lumabas na ang totoo na hindi nga sila unity team, na hindi nga sila Mismo. magkaibigan, na hindi nila mahal ang isa't isa. Sana po naiintindihan nyo saan kami nanggaling. Na sana we are moving towards a better future kung saan we have a common enemy. No? Mismo. Na yung dalawa pong yan, hindi sila nagtraidoran. They are co-perpetrators. Hindi po sila nag-onsehan. Hindi po totoo yun. Alam nilang dalawa yung pinapasok nila. Alam nilang dalawa yung pinasok nila. Alam nilang dalawang magnanakaw at kawatan yan dalawang yan. And they cannot act surprise. So tayo po, knowing that, having said that, with all the information readily available for us, ako, personally, I take accountability of the things that I've said in 2022 that might have pushed you to vote against Lenny. But I hope, nagigets nyo na po ngayon, di ba? Parang if you were also in our position, I feel like you would have done the same thing. And I think, para naman sa mga kakamping who still associate themselves as kakamping, sana magkaroon tayo ng
accountability moment. Talaga. Alam mo yung sa Interstellar? Tapos, love, love, stars, love. I think yun lang talaga yung root of everything. I guess, kung dan tayo nanggagaling, kung bakit tayo nanggaling. Balikan ulit natin siya at i-redirect natin siya. Like ako, Yes, kung kanina yes. nag-sorry ka sa mga tinawag mong bobo, sige, magsasorry din ako kay Tony Gonzaga kasi kasi I think it was sobrang coming from a place of love lang din talaga na sobrang devoted ko sa kanya. Galing na galing ako sa kanya. Parang So, para kang nasaktan. Oo. nasaktan talaga ako bilang isang fanay na bakit naging ganun yung stance nung iniidolo mo. Yung parang Yes. mali man, yes. pero Diyos mo siya. Like, gandang-ganda ako sa kanya palagi kahit nang sinasabi ni Daddy Bonoy, hindi naman daw siya maganda kaya hindi siya katulad ng mga ibang gustong mag-artista nung panahon niya. Alam mo, AC, nakita ko yun. Nakita ko talagang nasaktan ka. Dahil talaga ako. You were so relentless with those skits. Yeah. It was so fun. Like, you did not wanna stop. Sabi ko alam mo si Joey Moloff, yung gumagaya kay Hugh Jackman sa US? Loaf of bread! Yung gumagaya nun. That was you in 2022. Totoo, Sabi totoo. ko, my God, AC must have been so hurt. Kasi alam kong fan na fan ka ni Tony eh. Sobrang fan ako ni Tony. And I guess, yun nga, it came from a place of love na. So I guess backtrack, sige. Sorry Tony, kung nanonood ka man. And I guess, bilang nandyan tayo sa place of love, kasi may mga tita, may mga pinsan ako na solid Marcos loyalists nung 2022. Na parang ngiming-ngimi talaga ako i-block sila. Alam mo yon, pero but then again, hindi ko ginawa dahil gusto ko makita nila yung mga posts ko about kung gaano kagaling at kung ano yung ibinibida ng aking kandidato, hindi ba? Totoo. And I think we have to believe in the Filipino people's capacity to show up when it's time to show up. So I hope that we do not kill the hope that we have for our fellow Filipino. Siguro dun ko talaga pinaguhugutan yung pag-asa ko ngayon na I hope the Filipino people delivers come 2028. Kahit Yeah. mahirap paniwalaan, I'm just trying to do my best to shift us towards that direction. Na yung mga Pilipino, I know for a fact na hindi forever magiging inaapi yan. Magigising at magigising yung mga yan. Hopefully. And it has to come from a place of love talaga. Love. Yeah. Hindi Magigets pwedeng nila sa yan. galit. Oo. Kasi again, yung nangyari na sa mga recent elections, alam mo, ang naghari talaga, Anger. anger, rage. Yeah, So, kasi palitan talaga yun yung natin, bloodbath talaga. Kasi we were fighting for two candidates, like two Yeah. parties, di ba? Hindi kagaya nung last year na 2025 na 12 ang pinapasok natin, di ba? 12. So, medyo may leeway tayo for a little bit of kindness. But then again, that begs the question, shouldn't we be as kind during presidential elections as we are kind during senatorial elections? Di ba? So, sana, feeling ko nga na-traumatize din si Lenny sa atin eh. Yeah. Hindi, feeling ko lang, hindi lang sa mga trolling, sa mga fake news. Feeling ko pati maski sa mga kakamping, napaisip din yan eh. Yung So, yung parang itinataas siya sa pedestal. Feeling ko nakakatakot din yun for her, Yes. Yung idolatry, Anyone yung would be malalang scared. idolatry nun. So, sana we've learned our mistakes. We become better in 2028, myself included, myself mainly, kausap ko po yung sarili ko. So, you are very much free to use all these clips to hold me accountable kapag pumapatol po ako. I give you the full blessing. I know it's hard, pero sana naman po, humihingi lang po ako ng konting unawa at pag-iintindi kapag medyo napupuno si Kuya Gabe kasi nakakapagod po talaga yung ginagawa ko. Considering the fact na hindi po ako bayad sa ginagawa ko, I'm doing this out of my own volition and because of my daughter. So, ayun po. Yun lang. Tapos, eto, bilang actually yung last question dito kasi, may question dito na, ang nilagay ko, ano yung hopes mo for the youth? Pero kasi ang ganda nung sinabi mo kanina na, simulan natin sa sarili natin. Na kung may nasira man ang past generation, yung generation natin mismo, ayusin natin yung gusot natin for the future generation dahil for sure meron silang shit na pagdadaanan. I think, despite of where we're going and what we're going through as a country, I think
we are headed towards the right direction in a sense na yung mga kabataan ngayon, they are doing everything they can to not be horrible adults in the future. Talagang marami sa mga kabataan ngayon, ayaw na nga mag-anak eh. Di ba? Correct. Ayaw na mag-anak. Tapos ginagawa nila yung best nila para maayos yung sistema. And I guess my hope for the future Filipinos is that, kasi I think a lot of people forget that we're only passing by. Di ba? We may live for about 60, 70, 80 years if we're lucky. And will only be remembered for what, 10, 20 years, 50 years. Sana ang hope ko para sa mga Pilipino, sa mga kabataan, mag-focus sila sa legacy building na yung iniiwan nila sa susunod na generation is something useful and something good for the next generation. Kasi to live for yourself is okay. Naiintindihan ko po yun. We have our problems. We have things we're going through. And survival. Wala naman po tayong ibang kakampi kundi ang sarili natin. But there's just so much virtue of doing more despite the fact na ganun nga yung pinagdadaanan. So sana po, ang hope ko, at the very least, yung mga doable, yung magkaroon ng walkable cities, mabawasan yung sasakyan sa daan kasi nagbabike na lang yung mga tao, naglalakad na lang, mas maraming puno. Correct. And of course, the underlying hope is that sana mapuksa talaga, if not totally, at least significantly, yung greed and corruption sa bansa. Nothing great ever comes from doing things that are easy. Great things come from doing things that are hard or close to impossible. And we are at we are at the precipice. Nasa gitna po tayo ng hard at ng impossible. But people see that we show up. It's important that we just show up.